Sinungaling ang nanay ko tungkol sa tatay ko buong buhay ko. Ngayon lang siya dumating sa unang pagkakataon at isiniwalat ang buong nakakagulat na katotohanan, inilantad ang mga kasinungalingan niya at ipinakilala ako sa totoong pamilya ko. Noong ako'y 8 taon, sinabi ng nanay ko na pumanaw na ang tatay ko, at sa loob ng maraming taon, naniwala ako. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng permanenteng marka sa aking kaluluwa. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong mag-adjust at nagawa ko ito sa loob ng 12 taon. Gayunpaman, noong nakaraang linggo, may isang kakaibang lalaking dumating sa trabaho ko at ilang oras pagkatapos nang umuwi ako, nakita ko ang parehong lalaki na nakikipag-usap sa nanay ko. Tinanong ko siya kung sino siya at doon lumingon sa akin ang lalaki na may napaka-neutral na ekspresyon at ipinaliwanag na siya ang tatay ko. Nakaramdam ako ng pagkabalisa sa tiyan ko. Agad na nagsimulang magsalita ang nanay ko, sinasabing ang tatay ko na namatay, ang tunay kong tatay, hindi ang estrangherong ito. Pinag-usapan niya kung gaano ako kamahal at inalagaan ng tatay ko at na hindi nito binabago ang anumang bagay. Halos inamin niya na alam niya na ang tatay ko na namatay ay hindi ang tunay kong tatay. Tinanong ko siya kung totoo ang sinasabi ng lalaking ito at siya ay nagsimulang umiyak at tumango. Sa tingin ko, hindi ko napansin sa trabaho dahil hindi ko ito maiisip pero sa pagtingin sa kanya, malinaw na kami ay magkamag-anak dahil kamukha niya ako. Sinubukan niyang makipag-usap sa akin at ipinangako na hindi niya alam na umiiral ako kung hindi ay kasama niya ako sa buhay niya. Hindi itinanggi ng nanay ko ang kahit ano. Tinanong ko siya kung delikado ba ang lalaking ito o ano, siya ay na-offend at tiniyak niya sa akin na hindi ito ganoon. Gusto niyang umupo at mag-usap, ngunit ako ay nakaramdam ng pagkahilo at sobrang dami ng iniisip kaya kinuha ko ang mga susi ko at sinabi sa nanay ko na tutuloy ako sa bahay ng pinakamatalik kong kaibigan, si Josh, para sa gabing iyon. Kinabukasan, umuwi ako at kinausap ang nanay ko. Mas kalmado na ako, mas malinaw ang isip ko, at handa na akong marinig kung ano ang sasabihin niya. Marahil ay natutunan ko ang higit pa sa sinuman tungkol sa kung paano ako ipinanganak. Lumalabas na hindi talaga delikado ang tatay ko. Hindi nagtaksil ang nanay ko sa tatay kong ampon o may ginawang masama, produkto lang ako ng isang gabing pag-inom. Sinabi ng nanay ko na lumabas siya mag-isa sa bar, at nakilala ang tatay ko na nagdiriwang ng kanyang ika-negatibo 25 na kaarawan mag-isa. Sinabi niya na kakabreak lang nila ng kanyang fiance 1 linggo bago iyon dahil nalaman niya mula sa kanyang doktor na halos imposible para sa kanya na magkaanak ng natural. Sinabi niya na gumamit sila ng proteksyon, ngunit kahit papaano ay nabuntis siya. Ako ang kanyang milagrosong anak. Bumalik siya sa hotel kung saan siya dinala ng tatay ko matapos niyang malaman na buntis siya, ngunit hindi nila nahanap ang anumang impormasyon tungkol sa tatay ko na nagstay doon. Hindi niya binigay ang tunay niyang pangalan. Sinabi niya na ito ay bago pa nagkaroon ng social media, kaya hindi niya siya mahahanap online gaya ng magagawa natin ngayon. Kaya't napagpasyahan niyang palakihin ako mag-isa. Inamin din niya na nagpanik siya nang lumitaw ang tatay ko dahil para sa kanya, isa lang siyang lalaki na nakilala niya ng isang gabi, 17 taon na ang nakalipas. Hindi niya talaga alam kung sino siya ngayon o kung susubukan niyang kunin ang kustodiya ko o kung gusto kong sumama sa kanya. Inamin niya na mas kalmado sana siya mula sa simula at marahil ay napag-usapan at naayos na namin ito ng gabing iyon, ngunit hindi ko siya sinisisi. Tungkol naman sa tatay kong ampon, sinabi niyang nakilala niya ito nang ako ay halos 2 taon na. Nagpakasal sila noong ako ay 3 taon at opisyal niya akong inampon pagkatapos ng kanilang kasal. Ipinakita niya sa akin ang sertipiko ng pag-aampon. Ngayon ko lang napagtanto na wala akong nakitang mga larawan naming magkasama noong sanggol pa ako, mga larawan lang mula sa pagiging paslit pataas. Sinabi niya na tinanggap niya ako bilang kanyang anak at minahal ako, at naging tatay siya sa akin. Sinabi ko sa kanya na ang pagdating ng tatay kong tunay ay hindi binabago ang kasaysayan. Hindi ko kailanman titigil na ituring ang tatay kong ampon bilang aking tatay. Kung mayroon mang nagbago, mas lalo kong minahal ang tatay kong ampon dahil tinrato at minahal niya ako bilang sarili niyang anak. Nakipag-usap din ako sa tunay kong tatay. Iniwan niya ang kanyang numero na ibinigay ng nanay ko sa akin. Nagkita kami para mag-lunch at kinumpirma niya ang buong kwento ng nanay ko. Pinagalitan ko siya tungkol sa paggamit ng peking pangalan pero hindi ito ganoon kasimple.
Sinabi niya na ginagamit niya ang kanyang pangalawang pangalan, na siya niyang sinabi kay nanay noong gabing iyon. Ipinakita niya sa akin ang kanyang business card, na may pangalan na sinabi niya kay nanay noong gabing iyon. Simula noon, hinanap ko siya online at ang kanyang buong online presence ay gumagamit ng kanyang pangalawang pangalan. Aparentemente, ginagamit niya ang tunay niyang pangalan para lamang sa mga legal at business matters, gaya ng pag-check-in sa hotel. Sinabi niyang gabing iyon, siya ay depressed dahil ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi nabuhay upang ipagdiwang ang kanilang ika-25 na kaarawan magkasama, at iyon ang dahilan kung bakit siya nagmaneho patungo sa aming bayan upang makalayo sa lahat ng bagay sa kanyang lugar. Nagsorry siya ng 1,000,000 beses at sinabing nandyan sana siya sa buhay ko kung alam niya. Lalo na dahil naman ako sa kanya ang isang medikal na kondisyon at sobrang hirap ang pag-adjust mag-isa. Na-diagnose siya noong 19 siya, kaya alam niya ang pinagdadaanan ko. Kitang-kita kong masama ang loob niya. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa akin, at apparently may anak siyang lalaki na 5 buwan lang ang tanda sa akin. Ang ex-wife niya, na nanay ng anak niya, ay isang guro at nakita niya ang isang larawan na ipinost ng aking paaralan sa website tungkol sa academic team na kasali ako. Pinadala niya ito sa tatay ko. Iniisip na maaari akong maging kamag-anak niya dahil magkamukha kami. Sinabi niya na may kapatid siyang hindi na niya nakausap ng mahigit 20 taon, kaya pareho nilang naisip na maaari akong maging pamangkin niya. Pero nakita niya ang Instagram ko at sinabi na nang makita niya ang isang larawan ko kasama ang nanay ko, instantly niyang nakilala ito at alam niyang anak din niya ako. Hindi niya niloko ang kanyang ex-wife sa nanay ko. Hindi niya nakilala ang nanay ko hanggang ilang buwan pagkatapos ng gabing iyon. Inamin niya na nagpakasal lang sila dahil nabuntis siya sa simula ng relasyon nila at ngayon ay diborsyado na sila dahil hindi talaga sila compatible. Nag-alok siyang magbigay ng proof at tawagan ang ex-wife niya mismo para mag-confirm pero sinabi kong hindi na kailangan. Bumisita siya kay nanay ng araw na binisita niya ako sa trabaho at kinumpirma sa kanya kahit na alam na niya. Sa mukha ko at sa pag-aalig ng math, sinabi niya na pumunta pa rin siya sa trabaho ko kahit na nakita na niya ang mga larawan ko dahil kailangan niya raw akong makita ng personal. Sinabi niyang kailangan pa rin naming gumawa ng DNA test para ma-establish ang paternity at para ma-add niya ako sa insurance niya. Kahit ang waitress ay nag-comment na mag-ama kami. Nagtanong siya kung maaari kaming magsimula ng mga pagbisita para magkakilala at syempre, sinabi kong oo. Gusto kong makilala siya, kahit na may nararamdaman akong kaunting galit sa kanya. Gusto ko siyang makasama sa buhay ko. Sinabi ng nanay ko na hindi ako pwedeng pumunta sa bahay niya para magpasko o kahit kailan, hanggang sa maging komportable siya na bisitahin ko siya. Pero sinabi niyang pwedeng bumisita ang tatay ko sa gabi ng Pasko at titingnan namin kung paano ito magtatapos. Sa pagtatapos ng lunch, inilabas ko ang aking debit card para bayaran ang kalahati ng meal. Hindi ko talaga alam kung ano ang etiquette para. Sa unang lunch, kasama ang isang biological parent bilang teenager. Natawa lang siya at sinabi na anak niya ako at hindi ko kailanman kailangang magbayad ng kahit ano kapag kasama ko siya. Talagang napasaya ako nito. At pagkatapos ay nagbiro siya na may utang siyang 17 taon ng child support sa nanay ko na talagang nagpagaan sa sitwasyon. Naglakad siya kasama ko papunta sa kotse ko at niyakap ako na nagpaiyak sa akin. Alam kong parang cringe at nahiya akong umiiyak sa gitna ng parking lot ng dinner, pero naramdaman ko ang instant na koneksyon sa kanya nang yakapin niya ako kahit na siya ay pangunahing estranghero pa rin sa akin. Update, dumating ang araw ng Pasko at tinawagan ako ng tatay ko sa umaga habang nasa bahay siya ng mga magulang niya. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa akin noong gabi bago iyon at ayaw na nilang maghintay upang makilala ako, kaya't nag-video call kami ng kaunti. Mukhang mababait na tao sila. Nakausap ko rin ng maikli ang half-brother ko sa parehong tawag. Inilagay kami ng tatay namin sa spot, sa tingin ko, excited lang siyang magkita kami. Sinabi niyang at sinabi kong maligayang Pasko, at sinabi niya rin ito pabalik. Pagkatapos ay sinabi niya sa tatay namin na hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin bago umalis. Hindi iyon ang pagpapakilala na naisip ko, pero magkikita kami ng personal sa New Year's Eve, kaya umaasa akong mas magiging maayos ang pagkikita namin. Dumating ang tatay ko mag-isa sa gabi ng Pasko at nagdala ng 2 malaking kahon ng mga regalo.
Binigyan niya ako ng maraming damit at sapatos, halos isang bagong wardrobe, at talaga namang nakikita kong isusuot ko ang karamihan sa mga binili niya. Binigyan niya rin ako ng iPad Pro at gaming PC. Sa totoo lang, nagulat ako na nakabili siya ng ganito karami, considering na ginawa namin ang plano isang linggo bago magpasko. Bumili rin siya ng ilang bagay para sa nanay ko, na sa tingin ko ay talagang nagulat siya, pero lubos siyang nagpapasalamat. Talagang nakaramdam ako ng masama na isang regalo lang ang nabili ko para sa kanya kumpara sa lahat ng ito, pero buti na lang nagustuhan niya ito. Akala ko hindi niya ito nagustuhan noong una dahil nagsimula siyang umiyak habang tinitingnan ang lahat ng mga larawan ko at nagsimulang mag-sorry muli, sinasabing sorry siya na hindi siya kailanman naroon. Pero sinabi niyang gusto niya ito at ito'y napaka-considerate na regalo. Lalo niyang nagustuhan na gumawa ako ng isang pahina para sa aming unang larawan ng Pasko at tinanong ko kung maaari naming punan ang natitirang bahagi ng album na magkasama. Pagkatapos nito, nagpalipas kami ng gabi sa pakikipag-usap, pag-setup ng bagong PC ko at panonood ng mga pelikulang Pasko. Sobrang gabi na, kaya pinatuloy siya ng nanay ko sa guest room para hindi na siya magmaneho pauwi sa dilim at ulan. Inimbitahan niya kami sa almusal kinabukasan, at inimbita niya kaming lahat na manatili sa bahay niya para sa New Year's Eve. Sa sorpresa ko, sinabi ng nanay ko na maaari kaming pumunta. Update 2, sobrang pangit ng New Year's Eve. Akala ko handa na akong makilala ang half-brother ko. Handa akong maghintay na matagal bago siya maging komportable sa akin. Hindi ako handa na kamuhian niya ako bago pa man ako makapasok sa pintuan. Ako, ang nanay ko, at ang best friend ko na si Josh ay dumating sa bahay nila bandang 8:00 ng gabi. Masaya ang tatay ko na makita kami. Pagkatapos, ipinakilala niya kami sa half-brother ko na si Ryan, na may 19 taon. Ang unang sinabi ni Ryan sa akin ay, mas maliit ka sa personal. Kami ay halos magkasing taas, kaya medyo kakaiba ang sinabi niya. Tumawa lang ako at nagsabi ng comment tungkol sa pag-asa, natatangkad pa ako ng ilang pulgada bago tumigil sa paglaki. Pinakita ng tatay ko ang buong bahay at nakakagulat ang laki ng bahay nila. May 5 kwarto at 3 banyo. May isang buong opisina na parang mini-library at may malaking game room si Ryan. Napanganga ako. Binigyan pa niya ako ng choice ng isa sa 3 guest rooms para maging sariling kwarto ko kapag bumisita ako. Nag-roll eyes si Ryan at napasinghap ng hindi sobrel. Nagtinginan kami ni Josh na parang nagtataka. Lumipas ang gabi at nag-uusap kami lahat sa sala. Si Ryan ay nakaupo lang sa isang armchair na mukhang galit. Sinusubukan ng tatay ko na magsimula ng usapan sa pagitan namin ni Ryan gamit ang iba't ibang topics. Sinusubukan kong kausapin si Ryan pero limitado lang ang mga sagot niya sa oo, hindi at iwan. Mas mabait siya sa nanay ko kapag siya ang nagtatanong, na-appreciate ko dahil kung naging bastos siya sa nanay ko, alam kong hindi ko mapipigilang magsalita. Sa isang punto, sinabi ng tatay ko kay Ryan na tulungan si Josh na dalhin ang ilang pagkain mula sa kusina. Sinamantala ng nanay ko ang pagkakataon para tanungin ang tatay ko kung tinanong niya si Ryan kung okay lang sa kanya na pumunta kami. Sinabi ng tatay ko na 2 beses niyang tinanong si Ryan at parehong beses ay sinabing okay lang. Kitang-kita na nahihiya siya sa asal ni Ryan, pero sabi niya baka kasi weird lang para sa kanya, at kakausapin niya si Ryan at kailangan lang nito ng mas maraming oras. Tinanong ko si Ryan kung pwede kaming maglaro sa game room niya dahil talagang cool ang room na yon. Nagdahilan siya na ayaw niyang magulo ang save files niya sa games. Iniisip ko lang na pwede naman gumawa ng separate save files, at burahin na lang pagkatapos, pero muling nagbigay ako ng excuse para sa kanya. Sinasabing naiintindihan ko. Pero sinabi ng tatay namin na ipakita niya ang room. Kaya pumunta kami sa game room habang ang nanay at tatay namin ay nasa sala, nakatabi lang. Binuksan ni Ryan ang isa sa mga laro niya at naglaro ng single player. Hindi niya kami inoffer na maglaro, at sa puntong ito ng gabi, hindi na kami nag-abala ni Josh na magtanong dahil halatang gagawa siya ng excuse para hindi kami makalaro. Tinanong ko siya kung anong laro ang nilalaro niya at tungkol saan ito dahil mukhang masaya. Sinabi niyang mahirap ipaliwanag at mas madaling i-Google. Tumawa si Josh ng mahina na nagpatawa rin sa akin dahil talagang ridiculous. Si Ryan ay basto sa bawat pagkakataon ng walang palya. Sa tingin ko pareho kaming nagtataka kung seryoso siya.
Tinanong niya kung ano ang nakakatawa, at nagsinungaling ako na naalala namin ang isang nakakatawang pangyayari sa school ilang linggo na ang nakalipas. Buti na lang hindi siya nagtanong ng specifics. Bumalik kami ni Josh sa sala at tinanong ko ang tatay ko kung okay lang na tingnan ulit ang kwarto ko. Sabi niya o naman, pero tinanong tungkol kay Ryan. Kailangan kong awkward na sabihin na sa tingin ko kailangan namin ng konting space sa ngayon, na naintindihan naman niya. Kaya pumunta kami ni Josh sa kwarto at tumambay doon hanggang bandang 11:30 nang tinawag kami ni nanay at tatay sa sala. Mukhang may naplano sila habang wala kami. Pinaupo kami at sinubukang mag-usap at ayusin ang sitwasyon. Si Ryan ay parang nag-shutdown at hindi sumagot sa anumang tanong. Mukha lang siyang iritado. Tinanong ng tatay namin kung may magagawa kami para maging mas komportable siya. At diretsong sinabi ni Ryan na kung aalis kami, makakatulong iyon. Sinabi ng tatay namin na hindi iyon mangyayari, dahil gabi na at ang layunin ay magdiwang ng bagong taon ng magkasama. Kaya sinabi ni Ryan na kung hindi kami aalis, siya ang aalis at lumabas siya ng bahay. Mga 1:00 minuto na lang bago maghating gabi, kaya sinundan siya ng tatay namin para pigilan at nagkaroon sila ng malaking argumento sa harapan ng bahay. Napaka-awkward. Naghahanap ng remote si nanay para lakasan ang volume ng TV at patayin ang ingay. Galit ang tatay, sinabing tinanong niya si Ryan kung okay lang na pumunta kami at sinabing 2 beses. Sumigaw si Ryan na nagbago siya ng isip. Sinabi ng tatay na okay lang iyon pero nandito na kami at ang pinaka-minimum na magagawa niya ay maging mabait at subukan ang best sa sitwasyon. Sa isang punto, sumigaw si Ryan na hindi kami pamilya at hindi ako ang kapatid niya na masakit para sa akin. Sinabi ni Ryan na hindi pa kami nagtatest at iniimbita na ako ng tatay ko sa kanilang holiday celebrations. Sa tingin ko siya lang ang naniniwala na negatibo ang test. Sa wakas, nailagay ni nanay ang TV sa full volume at tatlo kaming awkward na nagbilang ng huling 5 segundo at tahimik na nagbating Happy New Year. Sinubukan kong panatilihin ang composure ko pero naramdaman kong bumagsak lahat. Napagtanto ko na ang idea ko ng gabing iyon ay gumuho. Ang buong dahilan kung bakit narito kami ay upang salubungin ang bagong taon kasama ang tatay ko at half-brother, pero wala silang dalawa. Sana nanatili na lang ako sa bahay. Mga 5 minuto pagkatapos ng hating gabi, bumalik si Ryan nang hindi nagsasabi ng kahit ano at dumiretso sa kwarto niya. Lumapit ang tatay ko sa amin at humingi ng tawad ng paulit-ulit, sinasabing sa tingin niya kailangan ni Ryan ng mas maraming oras para tanggapin ang sitwasyon. Matagal niya akong niyakap, humihingi ng tawad muli. Gusto kong sabihin sa kanya na galit ako kay Ryan, gusto kong sabihin na bastos siya at immature, na magkaibang tao kami dahil hinding-hindi ako magiging bastos sa mga bisita sa bahay ng nanay ko. Pero nakaramdam ako ng awa para sa tatay ko na nasa mahirap na posisyon. Parang nangyakapin niya ako para i-comfort ako, kailangan din niya ng suporta. Kaya sa halip, sinabi ko lang na naiintindihan ko. Sinabi niya na nagpapasalamat siya sa pagiging pasensyoso ko. Ang totoo ay galit ako, gusto kong umuwi pero buti na lang pagod na lahat at tinapos namin ang gabi. Kinabukasan, naghanda ng almusal ang tatay ko. Si Ryan ay nasa kwarto niya buong oras. Sinubukan ng tatay ko siyang gisingin pero bumalik siya, sinasabing tulog pa. Kaya masaya ang almusal, iniwasan naming pag-usapan ang nakaraang gabi at nagkaroon ng magandang usapan. Magkasundo sina Josh at tatay, na nakakatuwa dahil si Josh ay parang kapatid ko. Marami kaming pinagdaanan. Pagkatapos ng almusal, umalis kami. Hindi bumaba si Ryan mula sa kwarto at okay lang sa akin yon. Humingi ng paumanhin ang tatay ko at sinabing magkikita kami sa Lunes pagkatapos ng school para sa DNA test. Habang pauwi, binasag ni nanay ang katahimikan at sinabi, "Hindi ako sigurado sa resulta ng test ngayon dahil mukhang masamang tao ang kapatid mo." Tumawa kaming dalawa ni Josh. Mas nakakatawa pa dahil paulit-ulit niyang sinabi sa akin na maging mabait at huwag asahan na magugustuhan ako kaagad ni Ryan. Sinabi ni Josh na nagulat siya na hindi ko siya nasuntok sa isang punto. Akala ko iyon na ang katapusan, pero nakatanggap ako ng text mula kay Ryan na humihingi ng paumanhin sa pagiging weird at hindi alam kung paano kumilos sa harap ng estranghero. Sinabi ko na okay lang at tinanong ko kung gusto niyang mag-hangout minsan. Hindi siya sumagot.
Pagkatapos ng school, pumunta ako sa lungsod at nakipagkita sa tatay ko para sa DNA test. Tapos na. Noon, sigurado ako sa resulta, pero ngayon nagdududa ako. Update 3, tinawagan ako ng tatay ko noong 1 linggo mula sa kotse niya. Kinumpirma niyang nakuha niya ang resulta at siya nga ang tunay kong tatay. Tuwa ako buong gabi. Tinawagan namin ang mga lolo't lola ko para sabihin sa kanila at masaya rin sila para sa amin. Nagplano kami ni tatay na bisitahin sila sa susunod na weekend. Gayunpaman, hindi naging maayos ang biyahe namin gaya ng inaasahan ko, pero sa wakas nakilala ko ang mga lolo't lola ko noong nakaraang linggo at mababait silang tao. Plano naming umalis ng Sabado ng umaga at bumalik ng Lunes ng hapon. Sa kasamaang palad, nagkaproblema si tatay sa trabaho at tumawag siya noong Biyernes ng hapon para sabihing hindi siya makakasama. Nalungkot ako at alam kong masama ang loob niya. Malaya ako kaya nagdesisyon akong pumunta at isinama ko si Josh. Tinawagan ko ang mga lolo't lola para humingi ng permiso para kay Josh bago kami umalis. Nag-drive kami ni Josh ng Sabado at nang dumating kami, sobrang kaba ko. Kumatok kami at agad kong nakilala sila mula sa video call noong Pasko. Sobrang bait nila, pumasok kami, inilagay ang mga bag namin at kumain ng tanghalian. Nang bandang hapon, tinuruan ako ni Lola ng recipe ng family dessert. Habang tinatapos namin ang dessert, nagulat kami nang dumating si tatay. Sinabi niyang mas mabilis na naayos ang problema sa trabaho kaya't dumiretso siya dito. Masaya ako hanggang sa makita kong pumasok si Ryan kasunod niya. Nagtaka ako dahil sabi ni tatay weekend ng nanay niya yon. Tinanong ko siya ng patago habang kinakamusta ni Ryan ang mga lolo't lola at sabi niya hindi nag-workout. Kahit na may alinlangan ako, okay naman ang unang 1 oras at kalahati. Kinamusta ako ni Ryan, sa totoo lang, sabi niya gwapo, na medyo nakakainis dahil parang iyon ang pangalan na naisip niya para sa akin. Hindi ko maintindihan at hindi ko rin gusto. Kinamusta ni Josh si Ryan at okay naman. Kinakausap lang ni Ryan ang mga lolo't lola namin at si tatay. Hindi siya nagsalita sa akin o kay Josh maliban sa pag-greet ng hi, pero okay lang iyon. Tumunog ang timer ni Lola para sa dessert, kaya sumunod ako sa kanya sa kusina at inalok na ilabas ang dessert. Sumunod si Ryan at nagkomento na nag-aastang nice guy ako. Hindi iyon nag-make sense. Mababa ang oven, malapit sa sahig, at siya ay matanda na, kaya bakit hindi ko iaalok na kunin ito para hindi na siya yumuko? Para sa akin, ito ay simpleng kagandahang asal. Sinabihan ko siyang huwag nang magsimula dahil gusto ko lang magkaroon ng magandang weekend. Nagsimula siyang makipagtalo pero sinabihan siya ni Lola na itigil na yon sa bahay niya. Humingi siya ng paumanhin kay Lola at lumabas ng kusina. Nais ko siyang yakapin at halikan sa pisngi. Sa wakas, may isang matanda na nakakita kung paano siya umasal, sinaway siya, at pinatigil sa halip na itolerate. Gayunpaman, hiningi niya ang pasensya ko dahil marahil ay napakahirap para sa kanya na tanggapin na hindi na siya nag-iisang anak o apo. Sinabi kong okay lang ako na bigyan ng oras at espasyo si Ryan, pero ayoko lang na umasal siyang bastos ng walang dahilan. Naging maayos naman ang natitirang gabi. Si Ryan ay parang nag-shutdown at tahimik lang. Tinawag siya ni tatay at kinausap sa isang punto. Mas naging talkative si Ryan sa mga lolo't lola namin pagkatapos noon. Lalo na't nagkwento siya ng magagandang alaala kasama ang mga lolo't lola namin. Sa tingin ko sinadya niya yon, pero baka pessimistic lang ako. Gayunpaman, hindi ko pinansin yon at nagkaroon kami ng magandang gabi. Kinabukasan, bumaba kami sa lawa. Pinakita sa amin ni Lolo ang obstacle course na may monkey bars, balance beams, at B. Sinuggest niya na gawin namin ni Ryan at Josh ang course. Pumayag kami ni Josh pero ayaw ni Ryan. Lagi kaming may friendly competition ni Josh kaya nagbet kami kung sino ang mas mabilis. Nang matapos kami, nagkomento si Ryan na mas mabilis niya itong matatapos. Pumunta kami sa lawa at ito ay napakagandang lugar. Lumangoy kami at may swing para magtampisaw sa tubig. Ang saya. Paulit-ulit naming sinubukang pasamahin si Ryan pero tumanggi siya. Tumanggi siya nang hikayatin siya ni Lolo at Tatay. Pagtagal, tinawag kami ni Lola dahil may tanghalian. Okay naman ang tanghalian. Pagkatapos, nakatayo kami sa porch at nagtanong si Lolo tungkol sa sports.
Si Josh ay atleta, kaya nagkwentuhan sila ni Lolo tungkol sa mga sports niya. Nainis si Ryan dahil nagkomento siya kung ang pagiging atleta lang ba ang personalidad ni Josh. Sinabihan siya ni Josh na mag-chill at sumigaw si Ryan pabalik kung bakit tinatawag ni Josh na Lolo si Lolo. Sinabi ni Josh na si Lolo ang nagsabi na tao. Agin siyang Lolo. Sabi ni Ryan na bakit daw nandito si Josh kung hindi naman siya pamilya at bakit hindi na lang siya pumunta sa sariling lolo niya. Parang huminto ang mundo ko sa puntong iyon. Pumanaw ang lolo ni Josh noong nakaraang taon at sobrang naapektuhan siya. Mahal na mahal niya ang lolo niya. Para maging patas kay Ryan, hindi niya alam iyon. Walang paraan para malaman niya iyon, kaya alam kong hindi niya sinadyang maging masakit. Sumugod si Josh at kailangan kong pigilan siya, pilit na ipinapaliwanag na hindi alam ni Ryan ang sinabi niya. Halos magmakaawa akong maglakad-lakad kami papunta sa lawa. Dinala ko si Ryan sa loob at nakumbinsi si Josh na maglakad papunta sa lawa kasama ko. Tinanong ni tatay kung ano ang nangyari at sinabi kong bigyan kami ng ilang minuto at manatili sa loob si Ryan. Sinuntok ni Josh ang puno habang papunta sa lawa. Dumating kami sa lawa at umupo sa bench at bumigay si Josh. Ayaw kong makita siyang ganito. Napakabait niyang tao, hindi niya deserve ang ganitong sakit. Sinabi niyang puro salita lang si Ryan at walang ginagawa ang mga tao tungkol dito. Napagdesisyonan naming umuwi na. Walang paraan na tatagal pa kami ng 24 oras dito. Sumama sina tatay at lolo at ipinaliwanag kung bakit nagalit si Josh. Humingi ng tawad si Josh sa kanila pero naintindihan nila. Sinubukan nilang kumbinsihin kaming manatili pero determinado akong umuwi. Kaya bumalik kami sa bahay, mabilis kong kinuha lahat ng gamit namin habang naghintay sa labas si Josh kasama si tatay. Nalungkot si Lola sa pag-alis namin at nakaramdam ako ng awa na yon ang unang impression niya sa akin. Sa tingin ko, sa ilang punto, habang nag-i-impact ako, may nagsabi kay Ryan kung ano ang nangyari dahil hininto niya ako sa paglabas at humingi ng tawad, sinabing hindi niya alam ang tungkol sa lolo ni Josh. Sinabi niyang inutusan siya ni Lola na humingi ng tawad kay Josh bago kami umalis. Sinabi kong sasabihin ko kay Josh pero ayaw niyang makita si Ryan sa ngayon. Nalungkot si tatay sa nangyari at sinabi kong mahal ko siya at gusto kong maging bahagi ng pamilya niya pero kung gusto niya akong maging bahagi ng buhay niya, kailangan niyang kontrolin si Ryan dahil mabilis nang nakakasawa ang mga salita niya. Sinabi niyang naiintindihan niya at huwag mag-alala dahil ayusin niya ito. Umalis kami ni Josh at kalagitnaan ng biyahe, bumalik na sa normal si Josh. Pero pagdating sa bahay, galit si nanay sa nangyari. Para na siyang pangalawang anak para kay nanay kaya galit siya. Tinawagan ako ni tatay at tinanong kung papayag akong mag-group therapy kasama siya at si Ryan. Sa totoo lang, parang walang kwenta pero kung may chance na magiging maayos kami ni Ryan, gagawin ko. Sinabi niyang may ilang therapist siyang naiisip at titingnan kung may available sa susunod na linggo. Update 5, interesting ang family therapy session. Hindi ito masama pero hindi rin maganda. Nakipagkita ako kay tatay at Ran sa office ng therapist. Hindi kami masyadong nag-usap bago pumasok. Pagpasok, pinakilala kami ng therapist at sinabi ko ang nararamdaman ko tungkol sa sitwasyon. Nagreklamo si Ryan kung bakit ako ang naunang magsalita, kaya pinangako ng therapist na magkakaroon siya ng pagkakataon at huwag kaming magputol sa isa't isa. Sinabi ko na ang problema ko ay ito mismo, si Ryan ay bastos at tinatrato ako ng masama ng walang dahilan. May listahan siya ng mga dahilan. Ang mga dahilan niya ay: 1. Laging kasama si Josh bilang bodyguard ko. Sinabi kong hindi totoo iyon, hindi ko kailangan si Josh para ipaglaban ako. Mas madalas kong kasama si Ryan ng kamilang dalawa kaysa kay Josh. Nandyan lang si Josh 2 beses, sa New Year's Eve, na kinumpirma ni tatay na tinanong si Ryan kung okay lang na pumunta sina nanay at Josh o hintayin na lang na kamilang tatlo. Sinabi ni Ryan na okay lang na lahat kami pumunta. Sinabi niyang nagbago siya ng isip pagdating namin doon. Tinanong ng therapist kung bakit nagbago ang isip niya at sinabi niyang basta nagbago, hindi na nagpaliwanag pa. Pangalawa ay sa pagbisita sa mga lolo't lola. Sinabi ko na si Josh ay sumama sa akin dahil insistence ni nanay na huwag akong mag-isa sa pag-drive at sa lugar na iyon. Sinabi niyang lolo't lola niya iyon kaya hindi kailangan ng imbitasyon.
Dalawa, sinusubukan kong ipagkanulo siya at pagod na siya sa pagiging sinisisi at pinarurusahan dahil hindi ako gusto. Sinabi ko na hindi ko sinasadyang ipagkanulo siya, gusto ko lang makilala ang bagong pamilya ko. Kung may problema siya, iyon ay dahil sa sariling aksyon niya, hindi sa akin. Tinanong ng therapist si tatay kung pinaparusahan niya si Ryan dahil sa asal niya. Sinabi niyang hindi niya paparusahan si Ryan sa heightened emotions. Tinanong ng therapist si Ryan kung hindi siya pinarusahan, ano ang ibig sabihin niya sa pagiging pinarusahan. Sinabi niyang sinisita siya ng tatay at lolo't lola namin sa asal niya at mga sinasabi niya sa akin at kay Josh. Aparentemente, iniisip niyang ang pagsita sa pagiging bastos niya ay isang parusa. 3, iniisip niyang nagpapanggap akong golden boy para makuha ang pera ng tatay niya. Tumawa ako dito. Sinabi ko na kung iyon ang pinakamalaking concern mo, pwede kaming pumunta sa office ni tatay ngayon at pipirma ako ng kahit anong dokumento na nag-waive sa rights ko sa inheritance. 4, sinusubukan kong bilhin ang pagmamahal ng tatay niya gamit ang photo album na ibinigay kong Christmas gift. Hindi ako nakasagot dito dahil sumingit na si tatay. Galit siya. Sinabi niyang walang karapatan si Ryan na magdesisyon kung paano tinatanggap ng iba ang regalo. Sinabi niyang mahalaga ang regalo sa kanya. Kapag nagkaroon ng sariling anak si Ryan, maiintindihan niyang mahalaga ang memories na iyon at masakit kung hindi ka bahagi ng childhood ng anak mo. Sinabi ng therapist na ipaliwanag ko kay Ryan kung bakit gusto kong maging bahagi ng pamilya nila. Nagdesisyon akong maging tapat. Sinubukan kong ipaliwanag ang naramdaman sa pagkawala ng tatay kong ampon. Sinubukan kong ipaliwanag ang hirap na maramdaman ang hiya tuwing may father-son events ang school o barkada at hindi ako makasali dahil wala na akong tatay. Nang malaman kong ang tatay namin ay tunay kong tatay at gusto niyang maging bahagi ng buhay ko, nakita ko ito bilang pangalawang pagkakataon na magkaroon ng tatay muli. Galit na sinabi ni Ryan na alam din niya kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng magulang. Nabigla ako dahil baka may stepdad o stepmom siyang namatay na hindi ko alam. Hindi, sinabi niyang mula nang maghiwalay ang mga magulang niya, nakikita niya lang ang nanay niya 2 beses sa isang buwan. Namula ako sa galit. Sinasabi niya ang tungkol sa paghihiwalay ng mga magulang niya. Kinukumpara niya ang pagkamatay ng tatay ko sa paghihiwalay ng mga magulang niya. Dapat siguro umalis ako pero hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Galit na sinabi ko kung paano niya nagawang ikumpara ang dalawang pangyayari. Lumipat lang sa kabilang bayan ang nanay niya, hindi siya nakalibing. Sinabi kong pwede niyang tawagan ang nanay niya at kausapin. Ipinaalala ko na nagte-text siya sa nanay niya tungkol sa math test results habang naghihintay kaming pumasok. Sinabi kong hindi ko nakausap ang tatay ko ng 9 na taon at hindi ko na siya makakausap. Kaya hindi niya alam ang pakiramdam ng mawalan ng magulang. Ang sagot lang ni Ryan ay okay, so hindi ako pwedeng magsalita. Lahat ng sinabi ko ay hindi tumagos sa kanya, o baka ganun siya kabastos na wala siyang pakialam. Sinubukang ipaliwanag ni na tatay at therapist na magkaibang bagay yon, at nag-roll eyes lang si Ryan at sinabing okay, naiintindihan ko. Tinanong ng therapist si Ryan kung gusto niyang mag-share ng tungkol sa nanay niya. Mukhang gusto niyang magsalita pero tingin niya ako ng kakaiba. Na-interpret kong hindi siya komportable, kaya nag-offer akong lumabas kung kailangan niyang makipag-usap ng pribado sa kanila. At sa totoo lang, gusto ko talagang lumabas dahil kailangan kong mag-calm down. Sinabi ni Ryan na hindi niya gustong pag-usapan iyon. Nagdesisyon ang therapist na baguhin ang usapan at sinabihan si Tat. Ay naipaliwanag kung bakit mahalaga sa kanya na magkasundo kami. Sinabi niyang may kapatid siyang hindi nakausap ng 20 taon at namimiss niya ito araw-araw. Gusto niyang maging bahagi ulit ng buhay ng isa't isa. Kapag nakikita niyang hindi kami magkasundo ni Ryan, natatakot siyang pagdating ng araw, hindi kami magkakausap. Sinabi ng therapist na magkaibang sitwasyon iyon dahil lumaki siyang kasama ang kapatid niya, habang kami ni Ryan ay nagkakilala bilang teenagers. Sinabi ni tatay na alam niyang magkaiba iyon, pero isang araw, wala na siya at gusto lang niyang nandyan kami para sa isa't isa. Naging emosyonal siya habang sinasabi ito. Parang napalambot nito si Ryan nang makita niyang apektado si tatay. Sa isang punto, tinanong ni Ryan bigla si tatay kung niloko niya ang nanay ni Ryan gamit si nanay at nalaman ito kaya sila nag-divorce. Tiningnan ni tatay si Ryan ng diretso sa mata at ipinaliwanag na hindi iyon totoo.
Sinabi niyang tanungin ang nanay kung paano sila nagkakilala. Nagkakilala sila sa summer job noong 2004. Ipinapaalala niya na na-conceive ako noong 25th birthday niya ng February. Sinabi niyang hindi siya perfect na tao pero hindi siya manloloko. Sinabi niyang pasensya na hindi nag-workout sa nanay niya pero hindi tama para sa kahit sino na manatili sa hindi masayang relasyon. Sinuportahan ng therapist ito at ipinaliwanag kay Ryan na kahit normal lang na masaktan at magalit siya sa divorce, ginawa ng magulang niya ang tamang desisyon na maghiwalay kaysa manatili sa hindi masayang kasal. Nagulat ang therapist na sinabi niyang magandang session iyon at gusto niyang umuwi kami at pag-isipan ang mga sinabi at subukang tingnan ang pananaw ng iba. Sinabi niyang ang inisyal na conclusion niya ay mukhang nagdesisyon na kami ni Ryan sa isa't isa base sa limitadong interaction. Akala naming kilala namin ang isa't isa at ang mga intensyon, pero hindi talaga namin kilala ang isa't isa. Paglabas, nagpasalamat si tatay sa pagpunta namin dahil alam niyang ayaw namin ito. Tinanong kung pupunta ulit kami at sinabi ni Ryan na pupunta siya para kay tatay pero ayaw niyang pumunta kasama ako dahil pakiramdam niya hindi siya makapagsalita ng totoo. Sa totoo lang, hindi ko rin gusto marinig ang mga analogies ni Ryan. Sinabi ni tatay na okay lang, pwede siyang pumunta mag-isa kung mas komportable siya. Tinanong ako ni tatay kung gusto kong pumunta mag-isa rin, at sinabi kong pag-iisipan ko pero ayaw ko talagang pumunta.